So, number 4 sa aking listahan, practice. Napaka-importante ng practice. Kahit ako bibitaw ako sa Reels, nagbibitaw ako sa YouTube, maraming practice 'yan. Alam mo bang, 'di ba, yung pelikula na pinapanood natin ng 1 hour, ang practice niya ay yung ginawa nila 'yan for the whole year. Oh, yeah. 'Di ba? Whole year o month na pinakamabilis nilang ginagawa yan. Kaya nga ngayon, nauso na ngayon yung mga ano lang, mga drama, mga ano, kasi wala masyadong effect, walang ano, pero panahon nila ni Stallone, pag sinabi mong winter, aantay sila ng winter. 'Di ba? So kailangan mong practicein niya. Una yan, magiging bol-bol yun eh. Hanggang matanggal mo na yung ano, yung mga mga arms mo, ito tandaan nyo, pag nagsasalita kayo sa harap, iwasan nyo or bawasan nyo yung naghahangka diba? Iwasan mo yan. Mas maganda pang mag-post ka na lang. Pag hindi mo alam yung salita mo, hindi ang sinong ano, pansinin niyo si ano, magaling sa ano to eh, si Chess Escudero. Pansinin mo salita mo, hindi mo alam kung maniniwala ka eh. Mga ganun niya, di ba? Hindi mo alam kung maniniwala ka sa kanya eh. Di ba? So, yan, tanggalin niyo yan. Isang nakuha ko sa Toastmaster Club. Yan yung mga inaalis namin. Yun, yung mga ganung ano. So, yan. So, kailangan natin practicein yan. And, ano pa ba meron? Yan, hanggang ma-master mo yung ano, yung topic mo. Yun nga, kung sa'yo ang wala waterproofing, sa'yo ang slurry, kaya na. O gawa kayo ng ano para pagdating ng ano magagaling na kayo. Yan, at least may ano. Kasi gusto ko talaga dito, may mga magtutok na sa Manila. Kasi tututok ako sa probinsya. Dapat mag-work with ako sa iyo eh. Kinulang lang ako sa panahon talaga. Then, sabing ganyan, all great speaker were bad speaker at first. So, wala naman talagang magaling eh. Ako, nung nag-start ako, tinatawanan ako ng mga kasama ko eh. Tinatawanan nila. Alam mo, nung nag-start ako nung product namin sa core dati, gumaganyan pa ako. Kita nyo tong ballpen ang hawak ko, gumaganyan ako. Kita nyo tong ballpen na to. Itong ballpen na to, pag hinagis mo sa tubig, lulubog yan. Tama? Yung karayom na yan, ihagis ko sa tubig, lulubog yan. Tama? Tama. Pero yung barko, mas malaki sa ballpen, mas malaki sa karayom. Umaangat. Diba? Ano ibig sabihin? Buti hindi minalis. Sinasabi ko, hindi, naluloko ko rin naman yung mga yun. Sabi kong ganyan, ang logic lang dyan is, noon, meron tayong ballpen, meron tayong karayom, kailangan natin mag-innovate. Napalutangin natin yan, di ba? Nandyan na yung barko. Ibig sabihin, ginagawa natin malaki, mabigat. Ginagawa natin yan na mapagaang yung buhay natin, di ba? Dati nagkakarayom ka. Ngayon, may makina na. Hindi ka pagagamit. So ito din yung product namin. Galing sa inyo, cord yun epoxy eh. Galing sa mga pandikit na dagta ng kahoy para mabuo mo yung bangka mo, eto na ngayon, cord epoxy na ngayon. Ipapahid mo na lang. Papahid mo na lang, mag-antay ka lang ilang oras, papakuhan mo konti, okay ka na. Diba? Ang ganda ng diretso. Ngayon, pumapasok naman ako dito sa product natin. Kinikwento ko yung QDE. Kinikwento ko yung mga latex. Papasok ka sa bahay, minsan 1 linggo na, nandyan pa yung amoy. Pero alam nyo ba na merong FDA na pintura? Di ba, magkakaroon ng curiosity yan. That's the time na magpapaliwanag ka. Di ba sabi ko sa inyo, doon sa GC, when the customer says no, yun yung time na magbibenta ka. Yun ganun talaga eh. Pag nagkaroon siya ng curiosity, ibig sabihin, interesado. Pero pag sinabi ka, alis, umalis ka. Alis ka muna. Huwag mo munang kulitin. Di ba? Pero balikan mo siya. Sunod na. Oo, nangyari yan. Oo, ganun.
Huwag ka sumuko ka agad, naalis